Ito po si Arel. Sa video po na ito ay ituturo ko po sa inyo paano po kayo mag-set up ng website using WordPress as a system. At ang domain name na gagamitin ko po para dito sa example na ito for real estate brokers and real estate agents ay myphilproperties.com. If you notice po, ang aking domain name ay descriptive. Nagbibigay po siya ng idea kung ano po yung nakalagay sa loob ng website na ito. Ito po ay mga properties that I am going to sell dito sa Philippines. So, myphilproperties.com. Kung kayo po ay wala pang website, I suggest that you first purchase your name. Yung ibig sabihin, pangalan nyo po, like for example ako, arelwhite.com, yun po muna yung pangalan nyo because you are trying to get the word out there na kayo po ay isang professional. And you can make a secondary website related sa properties lang talaga, no? Pero maaari nyo rin pong gamitin yung mismong pangalan ninyo bilang catalog for all of your products. In this case, I'm going to build this for real estate. Okay? Ang pangalan po ng domain ko, myphilproperties.com na binili ko po sa GoDaddy. At ang web hosting na gagamitin natin ay Bluehost. Okay, ito po ngayon, ang tawag dito ay isa lamang landing page na natural lang makikita kapag pinoint ninyo ang domain na binili ninyo sa Bluehost. Bluehost po ang naglagay ng itsura na yan sa ngayon. At papalitan po natin ito ng WordPress para po malagyan ninyo ng laman. Ibig sabihin ng laman, mga pictures, details, descriptions of properties that you are selling. First thing that we're gonna do is to log into the Bluehost hosting. Kung wala po kayong Bluehost hosting, please watch the previous video kung paano po kayo magkaroon ng hosting sa Bluehost. Okay, we're gonna log in. I'm gonna click on Bluehost. Yan po, no? I'm gonna go to login and type in my username and password. Yan po yung binigay na login page nung bumili ka ng hosting service sa Bluehost. Okay. Alright. We're in. So, pipiliin lang po natin yung I can do it or i-X nyo na lang po, no? When you log in, ito po yung itsura niya. Marami pong mga buttons dyan, no? Hindi nyo na po kailangan masyadong pagtuunan niya ng pansin. We're gonna go ahead and look for website. Ayan po, no? Nakalagay po dito, website. At pumunta lang po tayo dito sa install WordPress. Install WordPress, yung may W po. Okay, we'll just click on this. Okay. Nakalagay po dito sa kaliwa, do it yourself. Kung ikaw ang gagawa, libre. No? Usually, if you're gonna request someone to do this for you, it would cost you about $50 to $100 para po gawin. So, para po masave ninyo yan, sundan nyo lamang po itong aking installation tutorial. So, we're gonna click install. And then, yan po ang makikita natin. Select which domain you would like to install to. So, maari po kasi ang Bluehost mag-accommodate ng hindi lang isang domain name, no? Kundi higit sa isa. We're gonna go ahead and choose myphilproperties. Hanapin lang po natin dito. Ayan po, myphilproperties.com. Ayan po. Wala na po kayong kailangan i-type sa directory. I-skip nyo lang po yan as ganyan lang po, blank. Just go ahead and click check domain. Ayan po, no? Last step, you are almost done. Ganyan lang po kasimple. Click nyo lang po, show advanced options, at isulat nyo po dyan sa my site.
yung pangalan po ng inyong website. Kung pangalan nyo po yung binili nyong domain, you can put your name there. But since ang binili ko po ay domain na myfieldproperties.com, pwede ko pong isulat yan, myfieldproperties.com, no? At ayan po ang aking admin and username. This is going to be my temporary admin password. At papalitan po natin yan mamaya. Okay? So, copy nyo lang po para makalagin kayo at saka nyo palitan. I-click nyo po yung button na ito. I have read the terms and conditions. At click nyo lang po yung install now. Okay. Pag mapupunta po ito sa page na ito kung saan ang WordPress ay may iba't ibang theme and template. Ibig sabihin po mga disenyo, mga design. At ito po ay may bayad. Yan po naman kung gusto ninyo ng special design, ano? Pero sa example na ito, gagamit lang po tayo ng libre. Ibig sabihin, hindi na po tayo pipili dito. So, inaantay lang po natin itong matapos. Nakalagay po dito, your install is underway. Makita nyo po, ayan po. No, nag-i-install siya. Kino-configure niya po ang inyong website. Dati po, nung nagsimula ako, back in 2006, marami pa pong programming and HTML coding na kailangan nating maintindihan. Ngayon po, pindot-pindot lang po tayo. Nakalagay na po ngayon, your install is complete. No? We're just gonna check view, credentials. Ayan po. May kita po natin dito yung in-install natin. Your WordPress install is finished. And then click view. Ayan po. Ayan na po. Ito pong nakalagay dito. Number 1, access your new WordPress site. URL. Ibig sabihin po, pwede na po natin tignan dito yung ating website. So, tignan po natin, ano? Open link. Okay. Nakikita po natin ngayon. Ayan na po. Website coming soon. Napansin nyo kanina, ibang nakalagay dito, Bluehost. Ngayon po, website coming soon. And then, pwede nyo pong i-click dito yung admin login para po mag-login. Pero babalik po tayo sa page kanina, no? Sa installation page. Ayan po. Pansinin nyo po, ang ating URL, ito po yung mismong website ninyo, myfieldproperties.com. At ang admin naman ninyo ay myfieldproperties.com. Dudugtungan nyo lang po ng /WP-admin. Tuwing maglalagin po tayo para sa paglalagay ng information, dito po tayo sa may WP admin na, no, na merong na may / na ganyan. At ang username po natin ay ang inyong email at ang password po ay yung ito, no. So we're gonna log in using this. Click lang po natin dito para mag-login po tayo. So ganyan lang po ita-type ninyo. myfieldproperties.com /WP admin at mapupunta na po tayo dito. Ano po yung username natin? Ayan po yung ating email. At yung password na inassign sa atin kanina, yan, no, ilalagin po natin. Okay. Pag-login po natin, ang unang-una po nating makikita ay ang dashboard. Lahat po andyan yung mga menu buttons na kakailangan ninyo para po matutunan ninyo kung paano maglagay ng pictures, ng videos, at mag-type ng mga content sa loob ng inyong bagong website. Okay, ganyan po, ano? So, yan. Hindi ko na po isi-save yung password. Makikita nyo po sa taas, ayan po yung pangalan inyong website. Ito po yung mga buttons ninyo. Dito po ninyo makikita paano mag-create ng post, paano mag-add ng pictures, paano mag-create ng pages, at paano po i-set up itong mga ito, no? Sa ngayon, we will focus on going to users. Punta po tayo sa your profile. Yan po yung inyong profile. Kayo po iyan. Kayo po yung administrator. Ang una ko pong gagawin ay palitan po ang aking password, yung aking madaling matatandaan. No? So, yung new password ko, lalagay ko lang po. Okay, 2 beses po natin isusulat yan para masigurong natandaan ninyo ang inyong password. Oops, kagaya ngayon, nagkamali.
Ha? Ulitin po natin. Very weak daw, no? So, palitan natin, no? Pero wag naman po yung napakahirap na hindi nyo na po matatandaan, ha? Ayan, weak pa din siya. At hindi na siya na-match. Ayan, medium. Okay, okay. Update profile. Ayan po. Ayan na po, okay. So, mapapansin niyo po dito sa taas, nakalagay, your site is currently displaying a coming soon page. Once you are ready to launch your site, click here. Okay. I-click ko na po ito, no? Ngayon, para makita ninyo kung ano talaga magiging itsura niya. Ayan po. Congratulations, your site is now live. Click here. So, yung dahilan po na pinapakita nilang welcome page iyon, ay dahil baka ayaw nyo muna makita yung mga content ninyo dahil hindi nyo pa po tapos gawin. No? So, granting na nalagyan na po natin siya ng laman, ito na po magiging itsura niya ngayon. Ayan po, no? myfieldproperties.com, just another WordPress website. Ipapakita ko po kung paano nyo po ito papalitan. Itong mga ito. No? Sa ngayon po, wala tayong komplikadong design o artistic design. Yan po ay tinatawag na plain template. So, babalik po tayo. Saan nyo po babaguhin yan? Napakasimple lang po. Pupunta lang po tayo dito sa kaliwa at hanapin po natin yung appearance, yung itsura, no? And click po natin yung themes. Themes. Okay? So, dahil po ang ating website ay nakafocus sa real estate, hahanap po tayo ng theme na related sa real estate. I-click lang po natin dito. Sa ngayon po, meron 3 na nandirito. Yan po yung mga automatic na kasama pag nag-install tayo ng WordPress. No? So, click lang po natin, add new theme. Okay? Dito po sa loob ng WordPress, meron pong napakaraming themes, no? Na libre po, libre. Hindi nyo kailangan bayaran ng kahit na ano dito. Ayan po, iba-ibang klaseng itsura. Okay? So, pipili lang po tayo dito. Napakarami po niyan. No? Dahil meron naman tayong focus, which is real estate, pwede po kayong mag-type ng theme related to real estate para bigyan po niya kayo ng suggestions or choices ng mga themes that are related to real estate. Yan, ayan po, no? Katulad po nito, modern real estate, Playster, ayan po. Mayroon na pong ready na mga template related to real estate. Halimbawa po itong Manchester ang napili ko, no? I-click ko po ito, install. So, kung napansin niyo, ready-made po yan, libre. Yung mga theme na iyan. Okay, we're going to click activate para po yan na po maging bagong theme. Naalala niyo po kanina, blankong puti. Ngayon po, i-activate natin yung Manchester. At titingnan po natin kung ano na po ang ating website. Nakalagay po dito, new theme activated, visit site. Okay, titingnan po natin. Ayan po. Napakasimple po. One click and you have a real estate website. Okay? Kailangan nyo na lang pong lagyan ng laman. Okay? Ayan po. Wala pa pong mga buttons dito dahil po hindi pa naman natin ito nilalagyan ng kahit na ano. So, pwede po kayong maglagay ng video and pictures dito. So, balikan lang po natin yung ating admin panel. Pupunta po tayo dito sa settings. No? I-click nyo po yung general settings. At dito, papalitan natin ito. Yung nabanggit ko kanina. This is not just another WordPress site. This is properties for sale in the Philippines. In my case, ang focus ko po ay Quezon City and Makati. Ilalagay ko po dito. Makati and Quezon City properties for sale or rent, kung may rental po tayo. Okay?
Kayo po yung admin, ilagay nyo po dito yung inyong yan, hindi nyo na po kailangan galawin masyado yan and just click Save Changes. Okay. Alright. Okay, paano po tayo maglalagay ng post? Kailangan lang po natin click ito, Add New. Tignan po natin. Yan, dyan lang po tayo maglalagay ng post kung ano po yung mga properties na kailangan nating ilagay. Okay, for now, I'm going to end this tutorial. Nakapag-set up na po tayo ng WordPress ng isang property theme. At sa next video, tuturuan po natin kayo kung paano pong gamitin yung mga functions ng WordPress po at paano ninyo po malalagyan ng maraming laman ito. So, yan po, no? Ang ginawa po natin sa video na to, ipinakita ko sa inyo paanong magkaroon ng WordPress website na ininstalla natin ng WordPress na theme, real estate theme, no? At ang hosting natin ay Bluehost. Okay, good luck to your real estate venture and please visit our website at pinoyonlinecashflow.com to get more tips on real estate digital promoting and marketing. Or also visit my personal website, arelwhite.com, for more inspiration, motivation, and tutorials. You have a good day. Salamat po.